So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video to is mula na naman kay Jessie Ferrer 7. So, may ito pamagat na Bato de la Rosa at Bongo biglang paglabas ng ICC warrant of arrest. Attorney Conti Tito Soto, VP Sara. So, yan yung panonorin natin ngayon, men. Bibigyan natin ng reaction and then kaya na rin yung bahalang umusga. So, bago natin simulan, Jessie Ferrer 7, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So, mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, babagat ng video ito, Bato de la Rosa at Bongo biglang paglabas ng ICC. Warrant of arrest, Attorney Conti Tito Soto, VP Sara. So, kayo na din bahalang humusga, no? So, yun. Meron nga pala tong intro na breaking news. Inilabas na ang warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Ayon kay SEC Assistant to Counsel Attorney Rose Tsugade, palihim na gumagala sa Metro Manila si Bato. So, yeah, na-curious ako dyan para. So, panoorin natin ito ng sabay. Reaction lang. Rider pala si Bato. Ano yan? Si Bato yan? Hiding in plain sight, Bato de la Rosa reportedly cruising around in big bike. Wow. Naka big bike pala to par. Ano pala to siya? Parang anong tawag dyan? Dirt bike bang tawag dyan? Or may tawag dyan eh. So meaning, or hindi siya so meaning. So pwede palang nagti-training na siya para yan, para mamundok na lang dun sa bundok para yung skills. Iba din. Tila dismayado ang political scientist na si Clave Argiles sa kasalukuyang inaasta ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa latest episode ng Politika All the Way ng 1PH kamakailan, inusisa si Clave tungkol sa pananaw niya sa nasabing senador. What do you think of him? Is he right in not presenting himself? Tanong ni Jojo Alihar. Sagot ni Clave, napakaduwag. I think may disappointment lang. Of course, he's a lawmaker. So pangit kapag mambabatas ka tapos tumatakas ka sa batas. That's just it Ani Clave Tama naman talaga yan. Yan talaga yung one word na explanation kay Bato. Napakaduwag. Actually, hindi naman sana siya mali-label as napakaduwag kung hindi lang siya minsang nagtapang. Hindi lang siya minsang naghamon. Ikaso, sobrang yabang dati, di ba? Like, pinapakita niya talaga na wala siyang kinakatakutan. Tapos ngayon, atakpo. Yan yung pinaka-issue, which is, syempre, bulag-bulagan yung mga DD sa part na to. Ewan ko, ang bilis din nilang makalimot, na parang, wala pala to si Bato. Sobrang tapang na tapang, tapos ngayon, hindi na nagpapakita. Diba? Pero syempre, kagrupo nila yan So, di nila titingnan yan, Di nila titingnan as naduduwag yan. Actually, para sa kanila, parang saint pangayan para sa kanila Saint. Giles. Hindi tuloy may iwasang ikumpara ni Jojo si Senator Bato kay mamamayang liberal Representative Laila de Lima. Anya, si Laila de Lima daw has more balls than him. Sabi ko nga, we know in Philippine politics, medyo may pagkagulong ng palad. Sometimes, ikaw yung nasa poder. Sometimes, you're in opposition. Sabi ni Cleve. Dagdag pa ng political scientist. But the principle and the consistency of character, it shows when out of power ka. So ngayon, out of power si Senator Bato. Hindi nagpapakita. Matapang ba talaga siya o duwag? Matatanda ang Nobyembre pa nang umugong ang balitang may naghihintay na arrest warrant laban sa kanya mula sa International Criminal Court o ICC dahil sa pagkakasangkot sa giyera kontra droga sa ilalim ng administrasyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa katunayan, nakabantay na umano ang Department of Interior and Local Government or DILG sa galaw ng senador. Ayon sa kalihim nitong si John Vic Rimulya, we are monitoring him. Alam namin kung nasan siya at hintayin lang namin kung may utos talaga ng korte o wala. Ani Rimulya sa panayam. Seryoso yan? Minomonitor namin siya, Bato de la Rosa. Alam namin kung nasaan siya at hintayin lang namin kung may utos talaga ang korte o wala. So, di natin alam to parno kung bluff lang ba to or nagsasabi talaga ng totoo si Sec. Jun Vic Rimulya. Kasi for me,
Diba? Sana hindi niya na lang muna sabihin na alam niya kung nasan si Bato de la Rosa. Kasi kung sasabihin niya, of course, lilipat yan. Diba? Or pwede din namang bluff lang yan kay Bato. Like, para maaligaga talaga siya. Para syempre hindi siya makakatulog tuwing gabi. Diba? Stress din sa kanya yan. Diba? Pwede din namang ganun. Pero ako mas preferred ko na confidential na lang muna. 'Di ba? Tapos bulagaan na lang. Para mahuli talaga kasi kung ipapaalam ng gobyerno parati na alam nila kung nasan si Bato, syempre maghihigpit ng security 'yan. 'Di ba? Di natin mahuhuli yan. Baka lalabas na lang yan 2028. Nakita nyo naman si Bantag up until now, hindi pa rin talaga nahuhuli. 'Di ba? Di natin alam kung pupunta si Bato doon kay Bantag. 'Di ba? Kasi kung pupunta si Bato doon sa pinagtataguan ni Kibuloy, mahuhuli siya eh. 'Di ba? Yung kay Bantag talaga, up until now, wala. Sobrang galing magtago. Ng GTV's Balitang Hali. Hindi man nakikita ng publiko matapos mapaulat ang umano'y inilabas ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Nagpapagala-gala umano si Senator Bato de la Rosa sa Metro Manila. Ayon sa ulat ng Politiko. Ayon sa source ng Politiko, madalas siyang gumagala sakay ng Honda CRF 450 na sinasabayan ng dalawang katulad na motor na pinaniniwala ang close-in security detail ng senador. Bato prefers a motorcycle because it lets him blend in with traffic. The fact that it's expressway legal also gives him an easy way to leave Metro Bato prefers a motorcycle because it lets him blend with the traffic. So ngayon, since meron na pala tayong intel na ganito nga, meron siyang kasama. Diba? Pero I think, hindi ba siya pwedeng i-checkpoint na? Or hindi pa ba siya hindi naman pala siya under manhunt. Kasi ICC naman pala yung naghahanap sa kanya. Yun lang. Pero sige, ibigay na natin kay Bato yan. Diba? Ibigay na natin sa kanya yan na maggagala siya, 'di ba? Suluhin niya kasi di din naman natin alam kung 'di ba? Malay natin maagnas na yan doon sa ICC kapag mahuli yan. At least makita niya rin yung yung ganda ng Pilipinas, 'di ba? Bago siya mapunta doon sa ICC. Agree? Agree ba kayo or hindi? 'Di ba? Ganyan na lang para syempre may memory din si Bato kapag nandun na siya sa ICC. Like, grabe, sobrang solid ng rides ko doon Yun na pala yung huli kong rides dun sa Pilipinas. Diba? So, parang ganyan na lang siguro. Sige. Ibigay ko na kay Bato yan. Diba? Kung rides siya. Diba? Manila on short notice, ayon sa Scooper. Samantala, naniniwala naman ang senior lecturer mula sa UP College of Law, ang bagong ICC Assistant to Counsel, Ross Sugadi, na inilabas na ang warrant of arrest ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero speaking of warrants, attorney, sabi nyo nga, speculation. Pero what do you think doon sa sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na may warrant for or against Senator Bato de la Rosa? If the ombudsman is saying this publicly on the basis of credible information, so we cannot dismiss that easily. So maaari malaki nga ang posibilidad na meron na pong warrant out for the current senator. But again, we've yet to see if the ICC will confirm this or will release the public redacted version dahil napakasensitibo nga po ng mga proceedings sa ICC. At nais ko pong i-emphasize na ang mandato ng ICC is really for crimes that are of the gravest international concern. So, kahit po sa ibang kaso na iniimbestigahan nila, usually ito po yung mga tao na sa kapangyarihan, nasa poder ng kapangyarihan, o meron na kukumanda resources na maaaring maging security risk or security threat. So, hindi po usually dinidisclose agad yung mga ganitong informasyon. Ang binibigyan lang po ng information ay yung mga authorities involved that can help implement the warrants or help the court or assist the court in fulfilling its mandate. So, if... Diba? Parang tama din ako na baka bluff nga lang. Diba? Yung kay Bato din kasi parang hitting two birds yung style niya kasi syempre kung what if wala pa talagang warrant tapos sinabi lang ni Remulla yun na may warrant para maaligaga si Bato, which is effective naman. Naaligaga talaga si Bato, hindi na nagtatrabaho, di ba? Tsaka di din naman kasi natin alam kung pwede nilang puruhan si Senator Bato sa attendance niya sa Senate, di ba? Para matanggal siya as senador. So baka dyan sila ng hakbang. Diba? So, tingnan na lang natin. I think yung kay John Vic din parang parang may pagka-bluff din. Diba? The ombudsman received this on credible information, then we cannot dismiss that so easily. Pero bakit kaya ganun yung denial ng ibang agency, attorney? Like DILG?
maaari po, again, speculation, maaari pong meron pa pong current compartmentalization o yung hindi pa po na-download yung impormasyon sa ibang ahensya, perhaps also for security reasons at para na rin po kung sakali mang may warrant na kailangan i-implement, maaari pong sila ay nag-iingat para hindi po matakasan yung warrant because we also don't want impunity to happen out of the issuance of the arrest warrant. Kailangan pong magkaroon ng pagpapanagot sa kung sino man ang maaari mag-involve in these cases. So baka I think they're erring on the side of caution na hindi pa po ito ipalaganap at baka yung mga persons involved might be involved in the implementation pa lang po ang nakakaalam. Kaso nga, attorney, kuro-kuro pa lang yung warrant. Medyo may mga missing in action. Oo. Hindi na natin nakikita yung anino nila. Naka-ano na, parang Yan nga, kasi nga, walang yag balls. Di ba? Matapang lang kasi sa screen na hindi naman kayang panindigan. So, parang same-same lang din talaga siya nung amo nila. Di ba? Yung pinaka-almighty nila. nakatunog. Tunog na, oo. So parang naging warning na rin. Ay, na. Masasabi ko lang po dyan, no? So, kumbaga sa Philippine case law, sabi natin na flight might be an indication of someone's guilt or someone's possible desire to avoid accountability. Kumbaga, ano na lang yan, tignan na lang natin sa nagiging kilos po ng mga maaaring involved kung sila actively tinatakasan yung maaaring implementation of the warrant in the coming weeks, and then that's for us to make our guesses and to make our speculation as to why they're doing that. Abangan na lang natin. Grabe, kawawa yung motor kay Bato. Nahihirapan talagang umakyat eh. So, grabe pala. So, sana, or ewan ko, tingnan natin kung magiging effective tong pagmumotor niya kapag siya na yung minamanhan, hinahanap, tinutugis. Itong may bagong ICC, Assistant to Counsel, si Attorney Ross Tugade. Yan, bata pa ito. Galing ito sa UP College of Law, itong si Attorney Ross Tugade. Ngayon, sabi ni Attorney Ross Tugade, sa tingin niya daw, nung tinanong siya ng media, anong masasabi niya doon sa inanunsyo ni Boying Rimulya, yung ombudsman, na may arrest warrant na si Bato. Sabi ni Attorney Ross Tugade, expert yan sa ICC kasi nabigyan nga siya ng na-accredited courtesy din pala kay Attorney Enzo, support niya rin yan. siya bilang assistant to counsel sa ICC, pwede siya mag-practice doon. Bihira yan, mahirap yan sa aking mga abogado na ma-issue ma-accredit ka bilang assistant to counsel sa ICC. Ilan lang ng mga abogado nakaka-practice sa ICC. Mag-a-apply ka, mahirap pumasa. Pero yun na nga, may bago na naman tayong ICC assistant to counsel na makakatulong ito para sa, lalo na siya, sabi ni Attorney Tugade, ang advocacy niya daw para daw sa mga biktima at sa mga testigo ng dito sa kaso nila Duterte. Kaya magaling napanood ko yung interview. Nagpi-PhD pala siya sa law. Kaya mga kababayan, sa Australia yata ito nagpi-PhD. Magaling. Umuwi lang daw siya sa Pilipinas. Maiksi lang na panahon. Pero sabi niya, tutulong siya sa mga biktima ng war on. Gagamitin niya yung kanyang pagiging ICC Assistant to Counsel para makatulong sa mga biktima. Actually, dati na silang nagtutulungan ni Attorney Chrissy Conte, pareho sila UP Law. Kaya mga kabunyog, maganda naman at mayroong nadagdag na abogado na accredited na sa ICC na mag-practice. Ito nga si Attorney Ross Tugade. Human rights lawyer din, kaya Yung pambato kasi nila, si Harry Roque, di ba, is wala na. Parang nagkandamayaw na rin. Naligaga na rin, So, na din, lumiliit na din yung mundo ni Harry Roque. So, kasalanan din naman nila yan. So, bahala sila. makakatulong ng malaki ito. Kasi pag gumulong na yung trial ng kaso ni Duterte, kailangan marami ng lawyers ang mag-a-assist dyan sa mga biktima at sa mga testigo. Ang problema, hindi naman lahat makakapag-practice ka. Kahit abogado ka, pag hindi ka accredited ng ICC na mag-practice doon, hindi ka pwedeng mag-practice doon, makapir doon. Kaya magaling ang ang stand niya, ang analysis niya. Sabi niya, sa tingin niya, sa tingin niya, ng ICC yung fitness ni Duterte, di-decision na yan. At sa tingin niya naman, sasabihin ng korte na fit na mag-stand sa trial si Duterte. Sabi niya rin, yung tungkol sa issue ng ni Bato, arrest warrant, naniniwala si ICC Assistant to Counsel Ross Tugade, nakalabas na yan, sabi niya, nailabas na yan, kaya lang, hindi ina-announce. Kasi ngayon, may bagong policy nga ang ICC, kahit may arrest warrant na, hindi pinapaalam. Para una, ma-arresto yung... Diba? Yun. Hindi pinaalam. So, di natin talaga gets kung bakit pinapaalam ni Ombudsman Rimulya, Pero yun nga, may possibility din talaga siya na pang-bluff lang kay Bato or, panakot lang. Diba? Pampaligaga lang. Which is effective naman if ever, nga lang siya bluff.
naging effective naman yung strategy niya. Kasi kita niyo naman, si Bato, hindi na nga nagtatrabaho. And then, yun, pinag-iinitan na siya. Kung fit to work pa ba siya, no? Diba? Karapat dapat pa ba siyang maging senador? Yung inisyual ng arrest warrant. Kasi kung alam niya na, makakapaganda siya, makakatakas siya, o mahirapan na maaresto. Pero kung medyo may element ng sorpresa, hindi muna i-anunsyo sa publiko. Ang makakaalam lang muna na mayroon ng arrest warrant, yung mga involved sa pag-i-implement ng arrest warrant, yung mga law enforcement authorities or agencies natin. Yan yun. Pwede na silang makaalam. At saka yung mga international bodies tulad ng Interpol. Pero yung publiko, hindi muna. May ganun na ngayong policy ang ICC. Para nga, pag medyo na sorpresa yung una nakalagay sa warrant of arrest, ma-arresto siya. Tingnan nyo yung nangyari kay Duterte. Di ba yung nangyari kay Duterte na sorpresa? May tunog-tunog na si Duterte na Pero yun nga, pwede nilang matunugan kasi parang meron din talaga sila mga diehard Diba? Ewan ko kung spy nila yan or mga diehard lang talaga na sinishare din nila. Diba? Meron ka ng warrant, may taga-timbre ba? Yun yung nakakalungkot din. Kasi gusto nating maging discreet sana. Pero wala, ewan ko ba't nagli-leak yung mga infos. Di natin alam kung nagpapabayad ba yung mga taong yan, diba? Mga balasubas na yan. Or ano lang talaga, natiktikan lang sila. Or yun nga, meron silang mga diehard supporter na nasa loob ng hanay, di ba? Na tagabigay ng info. Kung merong mga ganyan, nakakalungkot. Di ba? Kasi parang na yan, pinagpalit nila yung mga prinsipyo nila. Ganun. may arrest warrant na nga. Pero ang iniisip nila, pupuntahan sila sa Davao, sa residensya niya, isi-serve yung arrest warrant. Pagka ganun, alam niya na ang gagawin niya. Ang problema, hindi ganun ang ginawa Pagbaba ni Duterte sa NAIA Terminal 3, nakaabang na sila General Torre, nakaabang na ang Interpol, nakaabang na sila yung mga officials ng gobyerno na involved sa pag-aresto kay Duterte at pag-turn over sa Interpol at papuntang ICC. Kaya sabi ni ICC Assistant to Counsel Rostogadi, sa tingin niya, nandiyan na yan, nakalabas na yung arrest warrant na yan, pero sinisikrito lang para madaling maaresto si Bato. Kaya daw yun, sabi ni Atty. Rostogadi, siya ang paniwala niya, malakas ang kutob niya, nakalabas na yan, hindi pa lang pinapublic, kumbaga redacted pa. Pero sa tingin niya, alam na yan, kalabas na yan, at mayroon ng mga ahensyang nakakaalam na yan. Sinisikrito lang para nga, pag inanunsyo na yung arrest warrant, mabigla si Bato. Kaysa sa, ilalabas na yung ICC arrest warrant, lalong magtatago si Bato niyan. Kaya ayon kay ICC Assistant to Counsel Rostogadi, siya naniniwala yan. Nakalabas na yan, mayroon na talaga yung arrest warrant. So hindi na lang sila Trillanes, sila Crisi Conte. Hindi na rin lang si Roque. Tingnan si Roque, nagsabi na ito si Atty. Rostogadi. At least ito, para sa mga biktima ito. Iba naman yung kay Harry Roque, di ba? Hindi niya naman ginagamit yung di ba? Nasayang lang. Kasi diehard siya Siguro kung ginamit ni Roque sa maayos yung niya, sana, hindi sana siya umabot sa ganyan. Di ba? Hindi sana siya hahantong sa ganyan Itong bagong ICC Assistant to Counsel. Alam niyo po ang medyo mahirap intindihin bakit po kailangang magtago ni Senator Bato? I mean, he's been absent for quite some time. Hindi po ba talaga namang pwede siyang ipagtanggol o kanlungin ng Senado, not in illegal sort of way? Hindi po kasi pwedeng mag-sanctuary siya sa Senado kasi ang kumbaga ang exception lang sa from arrest ay yung ang penalty ay 6 years and below. Pagka mas mataas sa 6 years ay wala kang immunity from suit. Yun po ang Kaya pala nagtatago na. Di ba? Nag-iingat na pala. Or yun nga, aware din talaga siya, nag-guilty siya. Di ba? Like, seryoso itong talaga. Kakaharapin ko. Hindi lang to basta-basta natatakot ako dahil kalaban ko sa politika yung nanunungkulan. Kundi talaga, aware talaga ako na may mali talaga ako dito. Di ba? Kaya nagtatago yan. Karma na yan, pre. Napatakatan yan po sa Senado. Yung po kasing sinasabi na nila Bato at nung iba na nung ako daw ay inaaresto ay hindi naman ako ibinigay ng Senado. Yung po ay nung una na wala pang warrant of ilang ng presidential declaration si Digong na cancel yung warrant ay yung aking amnesty tapos pinadala niya na agad yung mga pulis, huliin ako. So ang sinabi ng mga senador at that time, wala kayong warrant kaya hindi kayo pwedeng mag-aresto. Ngayon, eventually, after around 2 weeks, nag-issue yung
Makati RTC ng warrant. Mm. Kaya inayagan po akong arestuhin doon po sa loob ng Senado. Mhm. Sumama po ako noon, tapos nag-post ako ng diba? bail kasi may bail yung warrant na inisyu sa akin. Yun po ang O, di ba? Sobrang laki pala ng pagkakaiba dito kay Trillanes, par. Tapos ngayon, kinukumpare nila ito doon kay Trillanes. Yung kay Bato kasi, okay, sige, given na, wala ka pang arrest warrant ngayon. Diba? Edi, sige, magtago ka doon sa Senate kung gusto mo. Pero syempre, kapag meron na, susuko ka namin, di ba? Dagdag ka pa sa bayarin dyan sa Senate eh. nangyari. Kaya alam ni Bato yan, kung gagawin niya, ay ibibigay talaga siya ng Senado. Okay. Pero yung pong warrant of arrest na binanggit niyo para sa inyo ay galing sa domestic court. In this particular Yes. case, kung ICC yan, it's a foreign entity, meron po bang option ang Senado to say, no, wala tayong relasyon sa ICC and therefore hindi namin mai-implement yan? Pwede nga po nilang i-insist yan, pero yung public pressure na paakibat niyan, Yun masyadong lang. mabigat. Kasi yung Senate, yan yung nag-approve, nag-concur dun sa Rome Statute noong 2011. At sila nakalagay doon sa Rome Statute na kapag ang Pilipinas ay kumalas bilang member, yung mga provisions doon are still effective nung tayo ay member pa. So, ito, lahat po itong krimen na ito, Yan din yung isa sa reason kung bakit aware sila. 'Di ba? Na seryoso talaga yung kakaharapin nila. Kasi hindi naman magtatago yan par kung hindi seryoso yung kakaharapin nila eh. Kaya nga dati nung hindi pa sila humantong sa ganyan na hinuhuli sila, sobrang lakas ng loob nila. Yun kasi nauna yung nyabang. 'Di ba? Di natin alam kung hindi sila na-advisean ng mga abogado nila or wala lang ding alam talaga yung mga abogado nila. 'Di ba? Hindi na brief ng maayos. Like, sige, magyabang ka lang ng magyabang dyan. Kasi kapag babahag naman yung buntot mo, hindi ka naman i-judge ng DDS eh. Which is, yun yung nangyari. Hindi talaga ginudge. Di ba? Pero malinaw na kaduwagan. Di ba? Kaduwagan yung pinagkagawa niya ngayon. ay ginawa nung member pa tayo at yun ang naging basihan nung warrant. Then Tama. we have a law, itong Republic Act 9851, yung International Humanitarian Law, na kung saan nakalagay doon sa jurisdiction, Section 17, na kung mayroong iniimbestigahan ng International Tribunal ukol sa crimes against humanity, genocide at iba pa, ang gobyerno ng Pilipinas may surrender Makikipag-cooperate. or extradite itong taong ito. Ganun po ka-specific. So yun po ang mga basis dito. Kaya the Senate, kung gagawin nila yan, they will be defying so many laws. Yan. What about one little na laging sinasabi one factor is kapag ang Senate daw is in session, there is no way na mahuhuli o ibibigay nila kung sino man po yung hinahabol ng ICC. Yun nga po yun. May conditions yun. Hindi naman po general Absolute. rule lang yan na parang it can be imposed. Yun nga, kasi imagine nyo kung may binaril yung isang senador tapos tumakbo siya doon, whether in session or not, hinahabol siya ng kapulisan, hot pursuit yun. Hindi po, wala pong ganon na all-encompassing rule. Okay. So yun lang. Parang kinukumpara kasi nila pala. 'Di ba doon kay Trillanes, which is si Trillanes na mismo nagsabi, 'di ba? Sobrang magkaiba yung natin, yung situation natin, which is kita niyo naman 'yan. Na-explain naman ng maayos ni former Senator Trillanes, So, kodas. So, again, hanggang dito na lang muna. So, ang video to is mula kay Jesse Ferrer 7. Supportahan niyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, courtesy na rin. Attorney Enzo, Attorney Trillanes, ABS-CBN, Senate of the Philippines. Sa lahat ng nasa video to, Jesse Ferrer 7. So, syempre, bago nyo rin iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoy, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, par. Diba? Grabe. Kung totoo yun, na parang paggala-gala pa sa Manila ngayon, abay, naghahamon na naman. Diba? Kasi kung totoong nagtatago ka na talaga, diba? Hindi mo nagagawin yan, pero kita nyo naman. If ever totoo to, naghahamon na naman. Diba? So, sana yung paghahamon, panindigan, pangit yung ganyan. Ang tapang-tapang mo, tapos kapag nahuli ka, iyak-iyak ka.
Di ba? Naway maging leksyon na nga to kay kay Bato eh. Pero kita niyo naman, pag-alagala daw na nakabike. So, ang ano lang natin dyan, yung pagmumotor niya na yan, di ba? Parang yung mga nakikita natin, parang pumupunta siya dun sa mga bukid. Ewan ko, ano bang tawag dyan? Trail bang tawag dyan? Correct me if I'm wrong. Basta, ano talaga, parang nagpapa-experience eh. Di natin alam kung pupuntang China para magtago o mamumundok. Diba? Dalawa lang yan. Pwedeng mamumundok siya, tapos yun, practice ng talaga, malupitang drive para if ever magkahabulan, diba? Mabilis atakbo kasi dyan siya magaling yung tumakbo. Diba? Yung hindi harapin yung responsibilidad. Like, man, magtatapang lang ako, pero syempre kapag huhulihin niyo ako, tatakbo ako. Ganyan ba? So, parang hilaw yung tapang, diba? Manang-mana dun sa manang-mana dun sa amo. So, about naman dun kay kay Remulla, yung dalawang Remulla, diba, na parang, yun nga, pinapaalam nila na may warrant. Di din natin talaga gets yun kung bluff lang ba yun or, may other reason pa sila kung bakit nila sinasabi yun. Kasi yun nga, for me talaga, mas magandang talaga bulagaan. Para syempre, dapat before papasko talaga si Bato makulong di ba? Mahuli. Pero since ganyan nga, na-reveal na meron ng warrant, of course, maghihigpit ng security yan. So, sana mag-learn din yung natin, government sa part na yun. Or ewan ko, hindi din naman kasi natin alam kung ano yung mga diskarte pa nila. Baka may naisip din sila how to, hulihin si Bato. Hindi din natin alam. So, na lang, manalig na lang tayo sa kanila, Then, ipagdasal natin sila na sana yung maging matagumpay yung nila. Kasi syempre, accountability of Senator Bato is a must. Diba? Dapat niyang panagutan yan. So, kudos din naman yun sa yung abogado na yun na parang din siya sa ICC, So, solid yun. So, yeah. At least na lang, meron na naman tayong So, kayo na masasabi nyo sa video ito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Tsaka tahimik din si Bongo, So, yeah. That's it. So, again, Jesse Ferrer 7, Pilipinoisy, Senate of the Philippines, ABS-CBN, Attorney Enzo, Attorney Senator Trillanes, Pilipinoisy. Like, comment, share, subscribe. Pilipinoisy is out.